Sharing good vibes, sharing good news, sharing from the city. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City. Maganda po kayong lahat at maraming salamat, Father. Father, naku, buti naman meron na tayong episode. Ang dami natin gumagawa. Okay po. So ano nga pong usapan natin? Father, alam mo, sobrang busy natin, hindi tayo nakikita. Oo nga eh. Di ba po, Father? Oo. Kasi grabe ang schedule mo ni Father. Pero pinagdadasal kita lagi. Paano nyo naalala nyo ako? Naalala kita. Oo nga pala, Father, kung pagdadasal, kasi sobrang dami ko pong ginagawa, kailangan ba sa simbahan? Eh, hindi naman. You can pray anywhere. Kasi hindi na katulad dati na nakakapag-adoration ako or mahabang dasal, yung gano'n, yung talaga nagme-meditate ka. Minsan nakakalimutan, nakakatulog ako, Father eh. Kasalanan Sa ba yun? simbahan? Hindi naman po. Ah. Hindi masisimbahan, Father. Pagdadasal, Oo. makatulog ka. Oo. Okay. Kahit makatulog ka sa pagdadasal, ay okay lang yon kasi inaantok ka, pagod ka. Opo. So, ang Diyos naman is not a demanding God. Opo. No. Pagka alam niyang nantok ka, gusto niya matulog ka. Opo. Kung pagod ka, gusto niya magpahinga ka. Kaya nga, siya mismo after 6 days of work, siya mismo nagpahinga rin. Oo. Because he really wants to teach us na kailangang alagaan natin ang ating mga katawan. So okay lang po na Isipan. habang nagdadasal nakakatulog ka? Okay lang yun. Kasi hindi ka man pwedeng magdasal na inaantok ka. Hindi ka pwedeng hindi ka disposed sa pagdarasal. Kailangan pong nagdarasal ka, buong isipan mo, buong kaluluwa mo, ay talagang nakikipag-unite ka sa Panginoon. So kailangan nun ng total awareness. Opo. Total awareness na God is talking to you and you are talking to God. Kung inaantok ka, wala yung awareness na yun eh. Oo. Parang lahat na dumidilim na sa mata mo, sa isipan mo. Kasi Father, minsan kaya nag-rosaryo ako. Kunyari lang nag-rosaryo ako. Or meron akong a prayer app. Pinapatunog ko yan, kaya Divine Mercy ko na. So may nakakatulog na ako. So nagigising ako, babalikan ko. Kasi tumutunog pa naman siya. Babalikan ko talaga. Tapos pinipilit ko. Tapos may naantok na naman ako. Alam mo ka, kasi nga pag nagdarasal ka, mas madali kang makatulog. You know why? Bakit po? Kasi you feel the presence of God and you feel more secure. You feel more comfortable. Lalo pag ang relationship with God is too close, ay parang at home ka with God. Kaya wala kang, parang yun, lahat ng mga stresses mo nawawala because you feel secure, you feel at home, you feel comfortable. Ang dali makatulog pag gano'n na. Kaya ka pala nakakatulog. Kasi pakiramdam mo, minsan nga, mga tao kahit nasa simbahan, kahit sa misa, nakatulog. hindi ba boring lang naman? Oo, hindi dahil siguro, hindi dahil boring yung party, sa sermon. Kaya ako sinasabi ko sa kanila, pag nagsisermon ako at inantok kayo, matulog lang kayo. Pero huwag lang kayo mahulog sa bangko. Yan sinasabi ko sa kanila kasi naiintindihan ko yan, they're at home sa church, at home with God, at more disposed silang matulog. Pero most of the time, wala namang talagang natutulog habang nagmimisa ako. Oo. Yun naman ang maganda roon. Opo. So, pero kung inaantok, sleep, rest, kasi tawag yan, you cannot pray kapag inaantok ka. Mas gusto ng Diyos matulog ka muna. Pagkagising mo sa kakalang magdasal, then wholehearted ang dasal mo. Paano, Father, yung mga tao na sobrang busy, yung pagising, minsan ako, Lord, thank you for today. Yung thank you for a wonderful day, please guide me, huwag niyo po ako pababayaan. Tapos mabilis yung mga prayers ko. Tapos magtatrabaho ka na. Opo. Masama ba Okay yun? na, at least naalala mo yung Panginoon. Okay na yun? Sasabihin mo sa Kanya, Lord, yung work ko ngayon, hindi para din sa iyo ito. Ay, okay na lang. Para dito sa family ko, Opo. at para ito sa mga taong tutulungan ko. So, Lord, I'm doing your work. God, please help me. And please be present with me while I'm working. It is for your glory. So, your prayer, your work becomes your prayer. Pwede pala
Pwede yun. Just, basta sabihin mo na sa Kanya na lahat ito, Lord, all for your glory. Tapos paano, Father, for example, yung little prayers mo yun, Lord, tulungan niyo po ako, huwag po akong bababayaan na yun. Lord, papasok. Kunyari, may show ako, Lord, I offer this show to you, please, unite me with the people, pave the way for me. Di ba? Paving the way. Kasi importante yun, di ba? Oh, yes. Pave the way. That we have one God, one mind, we're standing, one peace, and one joy, and one laughter. Mga ganon. Pwede na yung Father? Pwede na yun. Oo, basta you remember the Lord, you don't forget. Tapos pag may mga break time, may mga free time, say a little prayer. Opo. Oo, basta lagi mo siyang naalala throughout the day. No? Ako ganyan din. The whole day, I'm always busy. Pagkatapos namin morning prayer sa umaga, early morning, pag alis ko sa kwarto ko, may akong picture ng Jesus doon. Sabi ko, Lord, I'm going to work. Please be with me. Accompany me throughout the day. Pero lahat naman ng work ko, most of the time, prayer, mass eh. So, imposible, hindi ka accompanied. So, you're saying, Father, na everything that you do is a prayer, can be a prayer. Yes, basta you offer it to God and you do it for the glory of God, it's already a prayer. Ang ganda nun. Parang you worship God through your work. You glorify God through your work. So kung kunyari, binabalasubas mo yung trabaho mo, ayun. Hindi na prayer yun, curse yun. Diba, Father? So, Father, ibig mo sabihin, everything that we do, lahat ng ginagawa natin, nakikita ni Lord, is an act of worship and prayer. Kung ginagawa mo sa kabutihan, sa katotohanan, yun. You can do it for the glory of God. Pero, kung yung trabaho mo, ginagamit mo sa pagnanakaw, paggawa ng fake news, sira ng kapwa, panira sa kapwa, it cannot be prayer. Yes, exactly. So, yung ginagawa mo na dapat ay offer to God na every day of your life, nakikita din ni Lord, ito offering mo. Counted din yun. So sa accounting, si Lord meron ding ledger, debit and credit. Kumbaga, kita rin ni Lord yun. Ito, ginawa mo credit. Dahil pala dito, debit, gano'n. Kita rin ni Lord yun. Siguro, pero ang masintina ni Lord, yung puso mo. So, alam niya, sa mga ginagawa mo minsan, may mga hindi mabuti, may mabuti. Pero ang tinitingnan niya yung puso mo, nagpo-progress ba yung kaluluwa mo towards the good, towards the what is right. So habang yung intent mo sa puso mo, mas tinitingnan ng Panginoon niya. Yun. Kasi doon ang gagaling lahat eh. Kung masama ginagawa mo, doon ang gagaling niya. Kung mabuti ginagawa mo, doon ang gagaling niya. Kaya dito ka magsimula, cleanse your heart. Cleanse your soul. Kasi kapag ka malinis dito sa loob, lahat ng gagawin mo, malinis yan. At lahat ng bagay at lahat ng ginagawa mo, makikita mo ang Diyos. Kasi kasabi niya, blessed are the clean of heart, for they shall see God. Father, may question ako. Sabi mo kahit saan pwede magdasal. Hindi mo kailangan sa simbahan lang. So pwedeng hindi magsimba pag Sunday? Hindi naman. Okay. Not to that extent, no? Kasi iba yung pagsisimba tuwing Sunday kasi una-una rest day yon and you offer it to the Lord. And the best way to be with the Lord is on a Sunday Mass. Kasi unang-una, nandun talaga sacramentally ang presence ng Panginoon through the Eucharist. Okay. At pangalawa, you are with your brothers and sisters. Kasi when we pray, we should pray not only individually, but with the community. Pagka community ang nagdadasal, mas naririnig ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. So yung sa mga tao na nagdadasal, sabay-sabay, God is there. So one. Pangalawa,
God is also there sacramentally through the Eucharist. And saka, Father, ako, ang alam ko, nasa commandment. Oo, di ba? Di ba? Thou shall not, Hindi. I'm the Lord your God, thou shalt not have other gods before me. Second commandment, nakalimutan ko rin 10 commandments. Ano ba yan? Nakakalimutan ko 10 commandments kasi ginagawa ko na lagi. do Thou not, shalt yung not Sabbath forget the It's Lord's day. Thou shalt not forget. The Lord's Day. Oo. So, tawag dyan, kailangan talaga yung Lord's Day dedicated to the Lord. You feel His presence, and there is no greater presence of God than in the presence of the community praying together and in the presence of God through the Holy Eucharist. Kunyari, Father, may trabaho ko ng Sunday. There is anticipated Mass on Ng Saturday. May trabaho din ako ng Saturday. Pwede yung Friday? Hindi. Pwede sa gabi ng Sunday. Yung may shooting nga ako, rin dire-diretso. Ah. Saturday, Sunday. Huwag ka ganun, God understands. So pwede ako mag-Friday, Monday. Any day you can go to Mass. Hindi naman pala strict si Lord. Oo. Yung mga tao lang strict, ang Diyos is very understanding. Kung alam kailangan mo magtrabaho, ay kung hindi mo maiwasan na to work the whole day and night during a Sunday, kasi hindi ka ang nagdidesisyon, Opo. God understands. Wow. That is how understanding our God is. Minsan tayo lang mga taong very demanding sa isa't isa. Iko-condemn ka kaagad kapag hindi ka nakapagsimba, makasalanan ka. Agad-agad? Oo. Hindi ganun ang Diyos. Okay. Sige po, So Father. God is a merciful, understanding, and loving God. Okay. So kahit saan pala pwede tayo magdasal. Oo, basta importante yung darasal. Pero importante talaga yung Sunday Mass. Kailangan yun. Kung walang valid reason, either nagkasakit ka o may trabaho ka hindi may iwasan na kailangan pumasok ka, kung pwede, makapagsimba ka always on Sundays. Okay? Okay po. Lamang po, kaya huwag kalilimutan, on Sundays, kasama natin ang ating buong pamilya, magsimba tayo. Sapagkat doon mararamdaman natin talaga ang presensya ng Diyos. Sandali lang, Father. Bago ka magpaalam, alam ko magpapaalam ka na eh. Oo nga eh. Sandali lang, Father. Paano yung iba nagsasabi na, okay na ako, online mass na lang? Pagka senior citizen ka, talagang nahirapan ka ng gumalaw. Hindi, bata pa ako, online mass na ako, okay na. Hindi yun. Hindi advisable. Okay. Kailangan talagang pumunta ka sa church. Kasi Father, di ba, parang nasanay ang tao na pandemic, online mass na lang tayo. Oo, kung nasanay na. Oo. Oo. Hindi nila alam na, no, you have to go to church. And iba yung mag-receive ka ng body of Christ. Body of Christ. Exactly. Saka, iba yung kasama mo ang community, Opo. ang church. Oo. So, Kasi kita ni Lord lahat yan eh. Oo. Mas alam na. Tama po. At dahil doon, Father, paalam na tayo. Oo, sige. Okay. Magdasal muna pala tayo. Oo nga, sige po. Yung pinag-usapan natin. Pinag-usapan na pagdasal, nakakalimutan natin. Hindi ko alam kung bakit tayo may vlog eh. Sige na, Father. Lord, magdadasal na po talaga. Okay po. Maraming salamat po sa pagkakataon na magkasama kami ni Candy at mapag-usapan namin ang pagdarasal po sa inyo. Sana po, Panginoon, hindi namin makalimutan ang inyong presensya lagi sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga ginagawa. Sana po, Panginoon, hindi namin makalimutan na magsimba tuwing linggo upang makasama namin ang simbahan at upang makaniig namin kayo sa inyong sakramento ng Eucharistia. Panginoon, bigyan po niyo kami ng lakas at bigyan po niyo lagi kami ng pagkakataon upang hindi namin makakaligtaan ang aming obligasyon po sa inyo bilang aming Ama at bilang aming Diyos. Sana, Panginoon, akayin po ninyo kami lahat patungo sa inyo nang sa gayon ay kami ay magiging isang simbahan sa isang pananampalataya at
iisang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyo sa pagkapanunod. Bye-bye Sana po. po sa next episode, patuloy po kami mapanood kay Kenji kung kailan man yun.